kung wala kang HMO at health insurance, please take care of yourself. Galing ako sa hospital at sobrang mahal magkasakit ngayon. Check-up nasa 1K to 2K, X-ray nasa 1K to 2K, ECG nasa 1K to 2K. Confinement nasa 2K to 4K depende sa room per day. Paano kung mahabang gamutan? Prepare for emergencies. Nung nasa cashier na, ito palagi yung tanong. May health card o insurance po kayo? Kuha kayo nito. Kahit hindi sa akin, kahit sa trusted person nyo. Malaking tulong pag nasa panahon na, kailangan nyo na. Hindi tayo pwedeng mag-apply ng health card or health insurance kapag existing na yung sakit. Ingat tayong lahat. Maraming gamit ang life insurance. Pero para kanino ito? Una, para sa parents. Imagine leaving them with financial benefits, hindi burden. Para sa mga breadwinners, tuloy ang income to support your dependents. Para sa may tinatapos bayaran na lupa o bahay. Ito ang safety net mo. May anak ka? Get insurance. May asawa ka? Get insurance. Single ka pero ikaw ang breadwinner? Get insurance. May amortization ka sa lupa at bahay? Get insurance. Smart people plan for the unexpected situations. Kasama dapat ang insurance plan sa paggawa ng pamilya, pag-protect ng income at pagkuha ng assets. Hindi siya dapat optional. Sana ma-realize ng mga kababayan natin. Life insurance is a life hack. Nagkasakit ka, covered ka ng plan mo. Kaysa ibawas mo sa laman ng savings account mo ang pampagamot. Nawala ka na due to aging. May ibibigay sa family mo na pambayad sa funeral cost at may maipapamana ka sa kanila. Hindi utang ang maiiwan mo. I asked my client last night, anong mas madali kapag kailangan mo ng perang pampagamot? Mag-apply ng insurance o mangutang ng 500k sa kaibigan mo? Natawa si client. Mag-apply ng insurance. See? Mahirap mangutang ngayon lalo na't kung malaki ang halaga. Why not just get yourself insured? Hindi kailangan komplikado ang explanation ng benefits. We offer life insurance para hindi maghirap yung maiiwan mong mga anak. Offer health insurance para hindi mo kailangan mangutang pampagamot sa ospital. We offer retirement fund dahil alam namin na ayaw mong wala man lang naipundar pagtanda. Imagine being an employee or a businessman, knowing na kahit anong mangyari sa'yo, ay protected ka. Hindi mauubos ang savings mo sa medical bills. Hindi mahihirapan yung pamilya mo kung mawala ka. Hindi ka manghihingi ng pera sa iba pagtanda kasi ready ka. Ang pagkuha ng life insurance, ginagawa habang malakas at wala ka pang sakit. Parang ganito, di pwedeng mabunggo muna yung kotse mo, tapos tsaka ka palang maghahanap ng company na magsa-shoulder ng damage cost. We avail insurance when we are healthy. When we are still insurable. It's unfortunate na dumarami na yung nakakausap ko na hindi na insurable due to medical reasons. Kung may chance kayo kumausap ng advisor this year, do it ASAP, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Mas bata ka, mas mura. Mas madali mag-apply at mas mabilis ma-approve. As a financial advisor, sobrang saya kapag yung client namin mismo, yung nag-encourage sa family at friends niya, nasimulan ng mag-save at kumuha rin ng insurance. It means na ayaw niya maranasan ng loved ones niya yung financial struggles in the future. Advocacy continues. Uy, nirefer kita sa mga kapatid ko. Please turuan mo rin sila sa proper handling ng money ha. Pakilala kita sa mga office mates ko kasi magagastos yun. Matulungan mo sila to save and invest. Ayoko na ako lang yung insured. Pwede kausapin mo rin yung asawa ko para pareho kami. Itong mga ganitong referral message, isa sa mga dahilan kung bakit gusto pa namin galingan. Dahil ibig sabihin, nagagawa namin ng maayos yung trabaho namin for the clients. Ang pag-refer mo sa amin, ikaw na bilang client, natutulungan mo rin i-save ang loved ones mo. We appreciate you for giving us a chance to help more people. Think of it, kada buwan may binabayad ka sa house rent, kuryente, tubig, groceries, loan, internet, load, subscription, Shopee, insurance plan. Lahat yan, part na ng lifestyle natin. Pero kapag nawala tayo, yung insurance plan lang yung magbibigay ng benefits sa pamilya mo. You are working to pay your monthly bills. Pero sana this year, your money is working for you as well. Paano mo magagawa yung money works for you? Learn to save, invest, and get insured. Dahil sa dulo, yan ang sasagot
sa lahat ng monetary problems mo. Kapag nagkasakit ka, health insurance. Kapag nagkaanak ka, college fund. Kapag tumanda ka, retirement fund. Kapag namatay ka, life insurance. Nasagot ng life insurance ang isang malaking problema na dinadanas ng mga Pilipino for how many years. Yung kapag namatay yung breadwinner na kumikita ng pera, hindi kailangang maghirap ng maiiwang pamilya. Insurance benefits can pay debts, hospital bills, and funeral expenses. Ilang beses na ako nakarinig ng story na dati silang mayaman kaso nung namatay ang magulang, naghirap. Bakit ba yun nangyayari? Maraming reasons, pero isa sa mga reason ay kawalan ng wealth or income protection. Dahil hindi insured, nung nagkasakit, lahat ng savings ay naging pambayad sa hospital. Dahil hindi insured, nung nawala, napunta lahat sa pambayad ng utang at funeral costs. Huwag mo hayaan na poverty ang maipamana mo sa loved ones mo. Get insured. We offer retirement fund dahil alam namin na ayaw mo maging financially burden sa mga anak mo pag tumanda ka na. We offer health insurance para hindi mo kailangan mangutang pampagamot sa hospital. We offer life insurance para hindi maghirap yung maiiwan mong mga anak. We have existing solutions already. Sana this year, mas maging knowledgeable pa ang mga Filipino sa kayang gawin ng insurance sa buhay natin. Imagine we are all paying for our food, house, rent, vehicles, gas, load, online shopping. Pero sa dulo, insurance ang pwede mong ipamana sa pamilya mo. No one wants to be a burden. So be insured. Kapag nakapag-start ka na ng life insurance mo at naka-adjust ka na sa paghuhulog nito after 1 or 2 years, mag-policy review kayo ng advisor mo. He might encourage you to avail another plan focusing on your health. Majority kasi ng clients, insured pero hindi sapat ang coverage. Kumbaga, parang butas ng bubong. Kung maraming butas ang bubong ninyo, di isang pakete ng roof sealant ang bibilhin mo. Ibili ka ng 2 or 3 para matakpan lahat ng butas. Para kung umulan, walang tutulo sa loob ng salas o kusina ninyo. Secured kayo. Ganon din sa insurance. Baka hindi pa sapat ang coverage mo ngayon. Buy more sealants. Takpan mo na bago bumuhos ang ulan. Buy more insurance policies. Kung businessman ka o ang main provider sa mga bayarin ninyo, tapos tingin mo walang kayang magtuloy ng business mo kung mawala ka, mas kailangan mo ng life insurance. Insurance ang magsasalba sa maiiwan mong pamilya. You can still support them kahit wala ka sa tabi nila. Para sa mga businessman kong kaibigan, marami akong kilala na magaling talaga sa business nila. Ang kaso, marami rin akong kilala na walang magtutuloy ng business nila kapag nawala siya. Ang tanong kasi doon ay paano ang maiiwang asawa, lalo na ang anak. Lalo kung mga bata pa, kaya ba nilang aralin ang business na maiiwan mo? Kaya ang solusyon ng ibang businessman ay lakihan ang insurance coverage nila. May lump sum amount na matatanggap ang beneficiaries niya. Kahit wala na siya, may naiwan siyang malaking halaga sa pamilya. Kahit walang magtuloy ng business, may financial means sila para magpatuloy at makabawi. Parents, imagine this. Nasa 40s ka, still working and saving for your kids' future para maginhawa buhay nila. Ang kaso, unexpected situation came. Either illness or accident. Nawala ka na sa piling nila. Ang good news, insured ka. Let's say 2 or 5 million pesos. Happy ka? 2 lang naman ito. Either iiwan mo silang may financial benefits na pwede nilang magamit para ipagpatuloy ang buhay, pag-aaral at mga bayarin hanggang makabangon ulit. Or iiwan mo silang problemado sa medical or funeral costs. May utang at hindi alam kung paano babayaran ang naiwan mong liabilities at expenses. Decide ka, maniwala ka, afford mo ang life insurance. Bakit hindi mo ako pinipilit na kumuha ng insurance? Naniniwala kasi ako na hindi ko kailangan pilitin ang mga tamang kliyente. I will educate them, explain all benefits, and add value to them. Kapag gusto nila akong advisor at ready na sila mag-apply, they will sign the digital form. Nagtataka minsan ang mga kliyente na nakakausap ko, bakit hindi ako pushy mag-close? Masaya kasi ako magturo talaga. Iba ang feeling kapag yung kausap ko, may aha moment kasi may bago silang natutunan sa akin. Pero at the same time, sana kahit hindi ko sila minadali, prayer ko na wag kaming maunahan ng
sickness, accident, disability, or death. Kasi yun yung initial problems na sinasagot ng insurance. Hindi kita pipilitin. Pero sana, once na ma-realize mo ang importance, huwag kang mahiyang magsabi na, Hi, mag-start na ako sa plan ko. most of us think that we can avail life insurance anytime we want. Ang madalas na sagot, Tsaka na lang, lalakihan ko muna sahod ko. you don't need 6-digit income to avail one. Start small, but start now. Money alone does not buy life insurance. Good health is also needed. Sa tagal ko na sa insurance industry, marami na akong natulungan na maging insured at magsimula sa savings or investing nila. Pero alam nyo ba, na marami rin kaming hindi na natulungan na maging insured. Yung iba ay family members at close pa sa amin. Hindi dahil wala silang income, kundi dahil hindi na sila healthy, uninsurable. Mahal kong mga kaibigan, get insured while you're young. Kailangan mo ba ng insurance? Pag nawala ka, may tao bang papalit sa'yo para kitain yung income mo ngayon? Kapag nawala ka, may pera ka bang maiiwan sa pamilya mo? May pambayad ba sila sa funeral cost? Kung wala lahat, ang sagot mo dito, you need life insurance. Breadwinner ka, parent ka, ikaw ang nagpo-provide sa pamilya mo, then you definitely need this. The main purpose of life insurance is to answer these kind of worries. Paano anak ko kapag nawala ako? Anong kakainin nila? Paano kaya asawa ko kapag nawala ako? Wala pa naman siyang work. Paano kaya magka-college si Bunso? Ako lang kumikita sa amin. Paano kaya parents ko? Matanda na sila kapag nawala ako. Di nila kaya kumita ng pera. Sa insurance, ang kailangan lang natin ay at least 2% ng income mo. Insured ka na. Protected na ang mahal mo.